Habang papalapit ang 2025, oras na para mag-reflect at magbago ng ilang nakasanayan natin. Ang mga habits at mindset na hindi nakakatulong sa iyong growth ay dapat mo nang iwasan at itigil. Ang tanong, ano-ano ba ang mga bagay na dapat mong itigil para sa mas magandang hinaharap? Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 bagay na dapat mo nang itigil bago pa mag-2025. At kung gusto mong simulan ng bagong taon mo na mas magaang at puno ng oportunidad, siguraduhin panoorin ang video na ito hanggang huli. Kaya simulan na natin. Una, pagpapaliban ng mahalagang bagay. Ang procrastination o pagpapaliban ng mahalagang gawain ay isang ugali na pumipigil sa ating tagumpay. Kapag palagi mong sinasabi na mamaya na o bukas na lang, nasasayang ang mga oportunidad na dapat sana'y nagbibigay sa iyo ng magandang resulta. Sa halip na mag-procrastinate, subukang i-prioritize ang mga task base sa kanilang urgency at importance. Gumamit ng mga to-do list o apps upang matutukan ang mga dapat unahin. Tandaan, ang bawat araw ay mahalaga para maabot ang iyong mga goals. Ang pangalawa, pagkukumpara ng sarili sa iba. Isa sa pangunahing sanhi ng stress ay ang habit ng pagkukumpara ng sarili sa iba. Sa social media, madali tayong mainggit sa mga post ng ibang tao ng kanilang tagumpay, bakasyon o bagong kagamitan. Ngunit ang habit na ito ay madalas nakakabawas ng iyong self-confidence at focus. Imbis na ikumpara ang sarili sa iba, mag-focus sa sariling progress. Tandaan, lahat tayo ay may kanya-kanyang journey. Ang mas mahalaga ay kung paano mo nalalampasan ang sarili mong hamon sa buhay. Isulat sa isang papel ang mga bagay na dapat mong ipagpasalamat at para ma-appreciate mo ang mga biyaya sa buhay mo ngayon. Ang pangatlo, paggastos ng higit pa sa kinikita mo. Ang overspending ay isa sa pangunahing sanhi ng financial stress. Kapag ang lifestyle mo ay mas mataas kaysa sa kinikita mo, tiyak na magiging mahirap ang pag-abot mo sa iyong mga financial goals. Upang maiwasan ito, mahalagang gumawa ng budget plan at maglaan ng porsyento ng kinikita para sa mga necessities, savings at discretionary spending. Halimbawa, subukan mong gumamit ng 50-30-20 rule, kung saan 50% ay para sa mga needs, 30% ay para sa mga wants, at ang 20% naman ay para sa mga savings at investment. Tiyakin din na limitado ang paggamit ng credit card para maiwasan ang utang. Ang dapat mong gawin ay kumuha ng isang notebook at ilista lahat ng ginastos mo at kinita mo para masundan mo kung saan napupunta ang iyong pera. Sa ganitong paraan, mas madali mong ma-adjust ang iyong mga expenses kung kinakailangan. Bago mag-2025, mahalaga na simulan ang habit ng matalinong paggastos, gumawa ng budget plan at tiyakin na mas maliit ang ginagastos mo kaysa sa kinikita mo. Limitahan din ang impulsive buying at laging tanungin ng sarili kung kailangan ko ba talaga ito o gusto ko lang. Ang pang-apat, pagpapabaya sa kalusugan. Ang kalusugan natin ay ang ating yaman, ngunit marami pa rin sa atin na nagkakait sa ating sarili ng tamang self-care. Ang mga unhealthy habits tulad ng mga junk food consumption, sedentary lifestyle, pagsisigarilyo at kakulangan ng tulog ay nagdudulot ng long-term health issues. Iwanan ang mga hindi magandang gawi at simulan ng active at healthy lifestyle. Maglaan ng oras para mag-exercise, kumain ng mga balanced meal at tiyakin na may sapat na pahinga. Tandaan na ang pagiging malusog ay isang mahalagang pundasyon para sa iyong tagumpay. Ang panglima, negativity at toxic mindset. Ang pagiging laging negatibo ay hindi nakakatulong sa pag-abot ng iyong mga goals. Ang toxic mindset, tulad ng hindi ko kaya o wala namang mangyayari, ay pumipigil sa iyong pag-grow. Simulan ng 2025 na may positibong pananaw at surround yourself with supportive and inspiring people. Magbasa din mga self-help books, manood ng mga motivational content na magpapalakas ng iyong loob. Tandaan, ang pagbabago ay dapat simulan sa tamang mindset. Ang pang-anim, hindi pagtutok sa mga long-term goals. Ang pagiging sobrang nakatuon sa immediate gratification ay isang hadlang sa pag-abot ng iyong mga long-term goals. Ang pagkonsumo ng oras sa panonood ng Netflix series o pag-scroll sa social media ay maaaring nakakasira sa iyong focus. Ipaalala lagi sa sarili ang iyong mga long-term goals at gumawa ng actionable steps araw-araw. Maglaan ng oras para sa mga productive na activities tulad ng pag-aaral ng bagong skill o pagpaplano ng negosyo. Huwag mong hayaan na ang panandaliang kasiyahan ay ang sisira sa iyong mga pangarap. Ang pangpito, pananatili sa toxic relationship.
Ang toxic relationships ay nagdudulot ng labis na stress at maaaring maapektuhan ng iyong focus at financial stability. Kapag ang mga taong nasa paligid mo ay laging nagdadala ng negativity, maaaring maapektuhan ang iyong kakayahan na magdesisyon ng tama at magplano para sa hinaharap. Mahalagang mag-set ng boundaries sa mga taong hindi nakakatulong sa iyong emotional at mental well-being. Kung ang relasyon mo ngayon ay hindi na nagbibigay ng suporta at respeto, mas mabuting unahin mo muna ang sarili mo. Halimbawa, kung may kaibigan ka na lagi nangungutang ngunit hindi naman marunong magbayad, oras na para limitahan ang pakikitungo sa kanya. Surround yourself with supportive and growth-oriented individuals. Mas mabuting kakaunti lang ang kaibigan mo ngunit sila naman ay tunay kaysa sa marami pero toxic naman. Tandaan na hindi naman masama mag-set ng boundaries at unahin ang iyong well-being. Ang pangwalo, pagtanggi sa pagbabago. Ang resistance sa change ay nagiging dahilan kung bakit hindi tayo umuusad. Maraming oportunidad ang nasasayang dahil sa takot na subukan ng mga bagong oportunidad at lumabas sa iyong comfort zone. Ngayong 2025, embrace change, maghanap ng mga bagong oportunidad at huwag matakot magkamali. Tandaan mo, ang mga pagbabago na ito ay magiging bahagi ng iyong tagumpay. Kung patuloy mong pipigilan ang iyong sarili sa pagbabago, mawawala ang mga pagkakataon na maaaring magpabago sa iyong buhay. Itanong mo ito sa sarili mo, ano ba ang mas masakit? Ang sumubok at magkamali o manatili kung saan ka ngayon habang pinapanood mo ang iba na umuusad? Piliin mo mag-evolve kaysa maging stagnant. Simulan na maliit na hakbang tulad ng pag-aaral ng bagong skill o pagsali sa mga activities na dati mong iniiwasan. Sa mga bawat hakbang na gagawin mo palabas ng iyong comfort zone, mas mapapalapit ka sa tagumpay na pinapangarap mo. Ang pangsyam, pag-iwas sa financial literacy. Maraming tao ang nasasayang ang oras at pera dahil sa kakulangan ng kaalaman sa tamang pag-manage ng kanilang finances. Ang kawalan ng sapat na kaalaman sa pagbabudget, pag-iipon at pag-i-invest ay madalas nagiging ugat ng stress at iba't ibang financial problems. Ngayong 2025, gawin mong priority ang pag-aaral ng financial literacy. Unawain ang mga basic concept tulad ng tamang pagbabudget, wastong paraan ng pag-iipon at ang mahalaga, ang tamang pag-i-invest. Maglaan ng oras para magbasa ng libro, manood ng mga educational videos, at sumali sa mga seminar tungkol sa tamang paghawak ng pera. Tandaan, ang kaalaman ay hindi lamang para sa kasalukuyan, ito rin ay magiging pundasyon ng iyong financial freedom sa hinaharap. At ang bawat oras na ginugugol mo sa pag-aaral ay isang hakbang papalapit sa mas maayos at mas masayang buhay. Ang pangsampu, victim mentality. Ang paninisi sa ibang tao o sitwasyon ay hindi nakakatulong sa iyong pag-usad sa buhay. Ang pag-ako sa mga responsibilidad ng sarili mong buhay ay mahalaga para sa iyong growth. Simulan ng 2025 na may accountability sa iyong mga aksyon at kapag may mali, gamitin mo ito bilang oportunidad para matuto at magbago. Tandaan, ikaw ang may kontrol sa iyong buhay at wala ng iba. At ngayong 2025, gawin mo mas magaang ang buhay mo sa pamamagitan ng pagtigil sa mga bagay na pumipigil sa iyong paglago. Piliin ang mga tamang habits at mindset na magdadala sa iyo sa tagumpay at kasiyahan sa buhay. Ikaw ba, alin sa mga bagay na ito ang gusto mong itigil o may gusto ka pang idagdag? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.